Pinaghihinalaan ng publishing company na ang huling mensahe ni All Might ay hindi pagbabanta, kundi para ito sa kanyang napiling successor, kaya balak nilang alamin kung sino ito. Ibinalita naman ni Sir Aizawa na may darating na media. Kung babaeng reporter daw ang magpunta ay may naiisip si Mineta kaya pinagbalaan siya ni Aizawa. Subalit isang middle-aged man ang dumating. Agad na nagsimula si Taneo sa pagdokumento ng mga araw-araw na buhay ng mga aspiring heroes gamit ang camera. Pero ang tunay na pakay niya ay ang alamin kung sino ang successor ni All Might. Nang mapansin niyang si Midoriya ang pinakaposibleng hinahanap niya. Lalo na nang kausapin ito ni All Might sa labas na binigyan pa siya ng meat buns. Pag-alis ni All Might ay sinabi ni Taneo na fan din siya ni All Might dahil iniligtas nito ang kanyang ama mula sa sikat na insidente. Kaya nababahala siya dahil nawala na ang symbol of peace. Saka pinakita ang picture nila All Might at Deku dahil ang quirk pala ni Taneo ay isang cameraman at nagagawa din makapag-print out ng picture. Tingin daw ni Taneo ay si Deku ang napiling successor ni All Might dahil sa pagkakapareho ng ability. Pero wala siyang balak na ibalita sa publiko ang natuklasan, sa halip ay nais niya lang malaman na may liwanag pa sa hinaharap saka biglang kumuha ng selfie nila. At nangako na kapag si Deku na ang bagong symbol of peace ay sa kanya isa sa publiko ang kanilang larawan. Pagbalik ni Taneo sa studio ay nagpanggap siyang walang natuklasan. At ang pinakita niya na lang ay ang picture ni All Might na kumakain ng meat buns na magagamit din nila sa article. Nakipagkita sa League of Villains si Kai Chisaki ng Shiha sa Ikai Mafia dahil sa tingin niya ay kailangan ng bagong leader ng mga villain dahil sa pagkatalo ni All for One. Giit ni Shigaraki na siya ang bagong leader ng League of Villains. Ngunit nais pala ni Overhaul na mapasailalim niya sila Shigaraki. Nainis si Magne kaya ginamitan niya ng magnet si Overhaul. Subalit nilabas nito ang kamay at nang mahawakan si Magne ay sumabog na lang siya bigla. Sumugod din si Compress ngunit may bumaril sa kanya kaya hindi magamit ang quirk kaya naputol ni Overhaul ang kanyang kamay. Rumesbak naman agad si Shigaraki kaso may humarang na tauhan nito at pumasok na rin ang mas malaking alalay ni Overhaul. Bago umalis si Kai ay nag-iwan nito ng calling card kung sakaling magbago ang isip ni Shigaraki. Nakiusap si Deku na ipakilala siya ni All Might kay Night Eye na dati nitong naging sidekick. Tumanggi naman si Toshi dahil sa personal na dahilan pero nakiusap pa rin ang bida. Dahil dito ay ipinatawag ni All Might si Mirio. Dahil si Mirio pala ay nagwo-work study na ngayon kay Night Eye. Sa pakiusap ni All Might ay pumayag naman agad si Mirio na ipakilala niya si Deku kay Night Eye. Naalala ni Toshi ang sinabi ng principal kaya naisip na kung hindi niya nakilala si Midoriya ay baka kay Mirio Tog ata niya ipinasa ang One for All. Sinamahan ni Mirio ang bida sa agency ni Sir Night Eye at nagbigay ng advice na upang tanggapin siya ni Night Eye ay kailangan niya itong mapatawa. Samantala nagbibigay ng report si Bubble Girl. Pero nainis si Night Eye dahil ang boring. Kaya pagbukas nila ng pinto ay nakitang tino-torture ito ng master sa pamamagitan ng kiliti dahil hindi siya napatawa nito na ikinatakot ng bida. Dahil dito ay naghanda si Deku ng kanyang comedy kung saan ginaya niya si All Might. Subalit hindi ito natuwa sa kanyang ginawa. Napansin ni Deku na puno ng mga All Might merchandise ang buong office. Pinapalis na siya nito kaya kinwento ang tungkol sa vinegar accident dahil ang maasim ng ngiti ng mukha dito ni All Might ang kanyang ginaya. Naalala naman daw ito ni Night Eye. Dahil pareho silang fan ni All Might ay binigyan ni Night Eye ng pagkakataon ang bida. Ngunit hindi tinatakan ng kontrata dahil nais muna niyang subukan si Deku. Dapat makuha nito ang pangtatak sa loob ng 3 minuto upang tuluyan niya itong tanggapin. Agad na sumugod ang bida ngunit nakikita ni Night Eye ang hinaharap dahil sa kanyang quirk. Mas binilisan pa ni Deku na halos hindi na siya makita upang magtagumpay. Saka nagtapon siya ng mga papel upang hindi makita subalit bigo pa rin hanggang sa tumama sa pader. Pero nang mapansin ni Night Eye na iniwasan nito ang lahat ng poster ni All Might ay tinanggap niya na ang ating bida. Napahanga ang mga classmate nang malaman ng balita kay Deku. Saka dumating si Sir Aizawa dahil may invitation daw si Tokoyami kay Hawks na rank 3 hero. Si Kirishima naman ay nais daw makita ng Big 3. At kinabukasan ay magkakaroon daw sila ng imbestigasyon sa area tungkol sa Shiha Ikai Mafia na pinamumunuan ni Kai Chisaki. Nagpatrol sila Deku at Lemillion sa area nila. Nang aksidente nilang makita ang isang batang babae na kasama ang kanilang target na si Chisaki. Kaya agad na nilagay ni Lemillion ng mask ni Deku at umakting lang sila ng normal. Subalit dahil umiiyak ang bata ay ayaw itong iwan ni Deku. Kaya kinabahan si Lemillion na baka magkaroon ng labanan. Nais daw makipag-usap ni Kai tungkol sa kanyang anak pero gusto niya ay sa looban dahil nakakahiya. Subalit nang tatanggalin na ni Kai ang gloves ay natakot ang bata kaya agad na bumalik sa kanya. Pag-alis ng mga ito ay sinabi ni Mirio na sundin nila ang plano ni Night Eye. Samantala pag-uwi ay pinatay ni Overhaul ang nagbabantay kay Eri. Agad namang nag-report sila Mirio na aksidente nilang nakita ang target. Ginagamit pala ni Overhaul si Eri sa kanyang plano nang dumalaw si Shigaraki. Kinahapunan ay itinanong ni Deku kung alam ba ni All Might na nais ni Night Eye na si Mirio ang makatanggap ng One for All. Giit ni Toshi na 5 taon din niyang naging sidekick si Night Eye pero dahil ayaw niyang sumunod sa babala nitong ikakamatay niya ang labis na paggamit sa katawan ay nasira ang kanilang samahan. Mas lalo pang nagalit si Night Eye nang tumawag si Toshi at sinabing
ibinigay niya ang one for all sa isang bata. Sa present naman ay nakiusap si Deco na magpalakas pa si Toshi upang makita pa siya nitong maging number 1. Nangako naman si All Might na sasamahan ng bida hanggang matupad ang pangarap. Dalawang villain na may kakayahang magpalaki ang naglalaban sa syudad. Mabuti na lang ay kinalaban ito ni Nejire gamit ang kanyang quirk na Surge at umatake din sila Uravity at Froppy ng napakaraming mga bato hanggang sa mailigtas nila ang bayan. Kasama din nila ang number 9 hero na si Ryuko na sinabing tinatawagan daw sila ni Night Eye laban sa Shihase Ikai. Nagtungo si Shigaraki kay Overhaul at sinabing nais niyang magkaroon ng partnership at hindi mapasailalim nito, ngunit tinutukan siya ng baril na sinaway naman ni Overhaul. Saka nagtanong si Shigaraki tungkol sa anti-quirk bullet. Nakasama sa agency ni Fat Gum si Kirishima dahil pinilit pala nito si Tamaki. At sa kanilang pagpapatrol ay may nangyaring kaguluhan. Agad namang hinuli ni Fat Gum ang mga ito gamit ang kanyang taba pero nakatakas ang isa. Subalit nahuli ito ng mga galamay ng octopus ni Tamaki, saka ito binugbog dahil ang quirk ni Tamaki ay manifestation kaya napapalabas sa katawan ang mga kinakain niya. Natuwa ang mga fans ni Tamaki, codename Sun Eater, ngunit biglang ay bumaril at tinamaan siya. Ang pangalawang bala ay nasa lag ni Red Riot. Nang subukan ni Sun Eater ang quirk ay hindi niya ito magamit. Hinabol naman ni Kirishima ang salarin kaya umatake ito pero hindi umubra sa matigas na katawan ni Red Riot. Nang umiyak ito ay naawa si Kirishima subalit gumamit ito ng ability enhancer drug kaya nakapagpalabas ng mas matigas at mas mahabang mga blade. Nagsimula itong umatake at nagagawang mahiwa si Kirishima kahit matigas na ang kanyang katawan. Saka ito nabaliw at muling umatake. Si Red Riot naman ay mas pinatigas pa ang kanyang katawan na natutunan niya sa training upang mawasak ang mga blade. Pero 40 second niya lang itong magagamit kaya kailangan niyang bilisan subalit pinaulanan siya ng napakaraming blade. Sa kabila nito ay hindi nagpatinag si Red Riot hanggang sa masapok ito ng napakalakas. Dahil dito ay napaiyak na naman ang baliw at sinubukan tumakas subalit dumating si Fat Gum na agad itong hinuli gamit ang makapal na taba. Dahil sa labanan ay nagkaroon ng bagong mga fans si Red Riot. Hanggang ngayon ay hindi pa rin magamit ni Sun Eater ang ability. Nabahala naman si Fat Gum dahil masyadong mapanganib ang anti-quirk bullet. Kinabukasan ay nagtungo ang mga kasali sa work study at mga pro hero sa isang venue dahil kay Night Eye. Nang dumating si Night Eye ay nagkaroon sila ng round table conference upang magplano kung paano mahahanap ang base ng Shihase Ikai dahil hinalaan sila ang nagpapakalat ng anti-quirk bullet at ability enhancer drugs. Sinabi ni Night Eye na may quirk si Overhaul na magpasabog at mag-restore ng mga bagay kaya posibleng siya ang may likha ng anti-quirk bullet. Sinabi din ni Night Eye ang tungkol sa anak nitong babae na tila ginagamit sa experiment na ikina-upset ni Fat Gum, pati na nila Midoriya at Mirio. At ang dahilan ni Night Eye kaya ipinatawag ang mga hero na malapit sa mga posibleng lokasyon ng base ng Hase Ikai ay para mabilis nila itong matagpuan. Nagsuggest si Eraser na gamitin sa kanila ang quirk ni Night Eye para makita ang future nila kung mahahanap ito. Sagot nitong sa isang tao niya lang kasi ito pwedeng gamitin sa isang araw. Habang naghihintay ay mapapansin na frustrated sila Deco at Mirio. Nagpatuloy muna sila Deco sa pagpasok sa klase habang naghihintay na mahanap ang base ng Shihase Ikai. Habang kumakain ay upset pa rin ang bida na napansin na ng mga kaklase. Subalit napaiyak na lang siya dahil top secret ang misyon kaya hindi pwedeng ikwento sa mga kaibigan. Nag-iimbestiga si Rocklock malapit sa posibleng lokasyon ng base ng Hase Ikai. Maging ang iba pang mga hero ay kanya-kanyang diskarte sa lahat ng mga posibleng kinaroroonan ng mafia base. Isang gabi ay nakatanggap na ng kumpirmasyon sila Deco, pati na ang Big Three. Nalaman nilang nakatago si Eri sa stronghold ng Hase Ikai. Dagdag pa ni Night Eye na nakita niyang bumili ng laruan na pangbabae ang isang tauhan ni Overhaul na nalaman niyang para kay Eri gamit ang kanyang quirk kaya maghahanda na sila ng raid mission. Subalit may intel din pala ang mafia sa mga hero. Nagtungo ang mga pulis at mga hero sa labas ng pinaghihinalaang underground facility. Subalit alam din nilang mapanganib dahil isang maze ang loob nito. Nagtungo si Kai sa kanyang lolo na nakoma. Ngunit bago magsimula ang operasyon ay inunahan na sila ng alagad ni Overhaul na si Katsukami kaya kumilos sila Eraserhead at Deco. Ngunit muli itong sumuntok ng malakas pero pinigilan ito ni Ryuko na isang dragon hero. Kaya sumugod na ang mga kasama sa base. Umatake ang isang bantay sa pamamagitan ng mga dahon na ginawang blade pero agad silang napigilan ng mga hero at nagmadaling pumasok sa base. Nagkaroon ng kaguluhan dahil ayaw silang payagan ng mga kasapi ng mafia na mag-imbestiga kahit meron ng warrant pero hindi pa rin nila napigilan ng mga hero. Kaya sa loob ay hinanap nila ang secret base at dahil sa foresight ni Night Eye ay natagpuan nila ang secret entrance at nabuksan ito. Subalit bigla silang sinugod ng tatlo pang alagad na agad namang inatake ni Centipede Hero. At ang isa pa ay pinabagsak naman ni Bubble
Bubble Girl. Ngunit pagbaba isang dead end ang natagpuan. Nang tignan ito ni Lemillion ay nalaman na may daanan sa kabila, kaya agad na winasak nila Deco at Red Riot ang makapal na pader. Gumamit naman ng enhancer drug si Mimic upang maging malakas saka pumasok sa pader at kinontrol ang buong gusali para mahirapan sila sa pag-iimbestiga. Samantala tumatakas na sila Overhaul dala si Eri. Sa kabila ng nangyari sa paligid ay sumugod pa rin mag-isa si Mirio dahil may kakayahan siyang tumago sa mga pader. At ang mga naiwan ay inihulog ni Mimic sa isang silid kung saan nag-aabang ang tatlong tauhan ni Overhaul. Nais nang lumaban ni Fat Gum pero giit ni Sun Eater na i-reserve ang lakas ng mga pro. Agad na sumugod si Setsuno kaya tinanggal ni Eraser ang kanyang quirk. Saka umatake si Sun Eater sa mga ito gamit ang tentacles at sama-sama silang binilibag. Tapos winasak niya ang mga sandata nito at nais niyang magpaiwan doon upang mahabol ng mga pro sila Overhaul. Bago umalis ay muling ginamit ni Eraser ang quirk at sinabing tapusin ang mga ito bago pa siya kumurap kaya binilibag ang mga ito sa pader. Tatapusin na sana sila ni Tamaki pero lumaban si Setsuno at nahiwa ang galamay niya gamit ang kutsilyo sa loob ng maskara. Si Hojo ay nakagamit na rin ng kakayahan nito. Saka nakuha ni Setsuno ang shell dahil sa quirk. Tapos sinuntok siya ng matindi ni Hojo pero nasalag nito gamit ang nag-transform na kamay. At nang sinuntok siya ay gumawa din siya ng shell sa mukha upang hindi masaktan. Saka ginamit ang may armor ng mga galamay para tapusin ang mga kalaban. Pero nang magising si Tabi ay pinagkakain niya ang mga galamay ni Sun Eater. Hanggang sa makasugod ito at kinagat ang mukha niya tapos sinuntok pa siya ni Hojo ng 2 beses kaya napatalsik. Saka pinagtulungan siya ng 3 hanggang sa ma-corner siya sa pader. Ngunit sinipa niya ang kristal kay Setsuno na labis na nasaktan. Kaya tuluyan na siyang pinatay ni Hojo pero dahil kinain pala nito ang kristal ay nakadepensa din ito gamit ang kristal. Sa kasama-sama silang sinipa sa pader. Subalit hindi na rin kinaya ng katawan ni Tamaki. Nagtataka na ang mga hero kung bakit walang ginagawa si Mimic. Nakita naman ni Mimic na natalo ang 3 bugok kaya nabahala siya. Nalaman nila Bubble Girl na napilitan lang lumaban ang mga tauhan ni Overhaul dahil natatakot sila sa boss. Ngunit ang dating boss ng Haseikai ay isang mabait daw na pinuno. Bigla namang inatake ni Mimic si Eraserhead. Subalit iniligtas siya ni Fat Gum saka nagulat dahil kasama pala si Red Riot na sinubukan din protektahan ng sensei. Doon ay kagad silang pinagsusuntok ni Rappa gamit ang matigas na kamao. Dahil sa lakas ay nawasak ang armor ni Kirishima. Pagsuntok ni Fat Gum ay nagkaroon ito ng barrier dahil kay Tengai. Saka muling pinagsusuntok ang mataba. Si Kirishima naman ay nahihirapan dahil nawasak ang kanyang depensa. Hindi daw kailangan ng barrier ni Rappa kaya pinagsusuntok ito, kaya tinanggalan na siya ng barrier ni Tengai saka mabilis na pinagsusuntok si Fat Gum. Naisip naman ng mataba na kung hindi nila matatalo si Tengai ay wala silang pag-asang manalo. Saka nagsuntukan sila Rappa at Fat Gum habang nasa likod si Kirishima. Subalit labis na iniinda ni Fat Gum ang mga malalakas na suntok ni Rappa. Samantala si Red Riot ay walang magawa habang nanunood. Pero pagkatapos maalala ang mga nakakalungkot at nakaka-inspired niyang nakaraan ay lumakas na rin ang kanyang loob subalit nabugbog na si Fat Gum. Subalit ang mga atake na naabsorb ng katawan ng matabang hero ay maaari niya palang gamitin na malakas na pang-atake. Nang biglang humarang si Red Riot para saluhin ang mga malalakas na atake ni Rappa. Saka nagsabayan ng suntok ang dalawa pero nakialam si Tengai, kaya tuluyang bumagsak si Kirishima. Samantala pamayat na si Fat Gum dahil sa naipong lakas. At nang sumuntok ay nagawang mabasag ang barrier ni Tengai kaya sila ang nanalo sa laban. Naglalakad lang sila Overhaul habang tumatakas. Dahil meron pala silang mga malalakas na bantay na mula sa League of Villains. Nagising na rin si Kirishima kaso buhay pa si Rappa kaya nanganganib sila. Pero nagsuggest ito ng first aid na ipinagtaka ni Fat Gum. Pinagalitan siya ni Tengai dahil ayaw na naman sumunod sa utos. Ngunit binanatan siya ng sariling kakampi. Giit ni Rappa na ang nais niya lang ang makipaglaban hanggang kamatayan dahil dati siyang MMA fighter. At natuwa siya dahil nasatisfy siya ng dalawa kaya nais niyang magpagaling ang mga ito para makipagpatayan ulit sa kanya. Nakikita ni Mimic na patuloy ang mga hero sa pagsugod kaya pinaalo niya na naman ang buong paligid. Nalapatan na ng paunang luna si Kirishima. Tinanong ni Fat Gum kung bakit kasali si Rappa sa mafia. Giit nitong nung naglaban sila ni Overhaul ay natalo siya agad pero binalik ang kanyang buhay. At nanatili lang siya sa grupo upang matalo si Overhaul balang araw dahil palagi daw siyang natatalo nito. Ikinabahala ni Fat Gum ang nalaman dahil mapanganib pala talaga si Overhaul. Ginamit ni Rocklock ang quirk para mapigilan ang paggalaw ng paligid. Subalit umatake na si Mimic gamit ang mga pader kaya winasak ni Deco ang mga ito. Nababahala si Mimic dahil paubos na ang ininom niyang ability enhancer. Saka nagpatuloy pa si Deco na wasakin ang mga
bato. Kaya gumawa ng mataas na pader si Mimik para mapaghiwalay sila. Tapos inatake ni Himiko si Rocklock mula sa likod, nasuntok naman niya ito pero isa lang palang clone, saka siya nito nilagyan ng gripo sa tagiliran. Pagdating nila Deku ay nagpanggap din si Himiko na si Rocklock, pero nalaman agad ni Eraser kaya natanggal niya ang transformation nito at parang manyak na inatake ang bida, tapos nahuli ito ni Eraserhead, kaso siya naman ang nilagyan ng gripo sa likod. Dumating sila Rappa at Twice para pigilan ng mga pulis. Sumugod si Rappa subalit nalaman ni Night Eye ang kanyang kilos, saka ito pinatalsik sa pader. Dahil gumamit pala siya ng support item para mapatalsik ang kalaban. Saka nalaman na isang clone Rappa lang pala ito. Inatake din ni Night Eye si Twice na nasira ang costume tapos muntik pang tamaan ng lumabas na pader kaya nagalit siya kay Mimik. Dahil nasira ang maskara ay tinatalo siya ng isa pa niyang katauhan ngunit pinakalma siya ni Himiko saka pinaalala ang kanilang plano. Sa flashback ay bili ni Shigaraki na magpapanggap lang silang kasapi na ng mafia subalit tatraidorin din nila si Overhaul. Galit na galit si Mimik nang malaman ito kaya nagwala at nahulog sila Twice at Himiko. Naisip naman ng dalawa na sana ay maubos ng mga hero ang Shiha Seikai Mafia. Napaligiran din ng mga lupa ang mga hero. Alam naman ni Himiko na nagtatago sa itaas si Mimik. Nang makita ito ng bida ay agad niya itong inatake saka tinanggalan ni Eraser ng quirk tapos tinukso pa siya nila Hamiko, saka naman inatake ni Night Eye at sinalo ng ating bida. Samantala nahabol na rin ni Mirio sila Overhaul. Nang bigla siyang malasing dahil pala sa quirk ni Sakaki, saka pinagbabaril pa siya ni Nemoto, tapos sinagot din niya ang tanong nito kung ano ang kanyang quirk dahil sa quirk ni Nemoto na confession. Si Sakaki naman ay may quirk na nakakapagpalasing ng kalaban. Para tuluyang makatakas ang master ay umatake na ang dalawa kay Lemillion subalit nagtago ito sa pader, saka pinagsasapok ang dalawang alagad ni Overhaul. Saka muling tumago sa sahig tapos pinagsusuntok ang dalawa, tapos si Chisaki naman ang inatake nito upang mailigtas si Eri. Giit ni Overhaul na kailangang bumalik ni Eri dahil siya ay isinumpa dahil sa quirk nitong mapaminsala, kaya nagalit si Mirio. Sagot ni Overhaul na hindi niya ito anak saka ginamit ang ability upang tusukin si Mirio subalit nakapag-react agad ang hero. Hindi rin nababahala si Chisaki dahil pwede naman niyang buhayin ulit si Eri kahit mapatay niya ito sa laban. Kaya wala itong kontrol sa paggamit ng kanyang kakayahan. Isa pa ay hindi rin makakalusot si Mirio sa pader kapag hawak niya si Eri. Balak ni Kurono na gumamit ng anti-quirk bullet, nagtago naman si Lemillion sa kanyang mahabang cloak, saka umatake siya sa ilalim ng lupa, tapos agad niyang sinuntok si Overhaul sa mukha. Subalit papalag pa ito kaya muling sinuntok at napahanga si Eri. Ngunit hinagis nito ang anti-quirk bullet kay Nemoto upang gamitin kay Mirio pero kay Eri ito itinutok, kaya agad na sinalag ng hero pero siya ang tinamaan. Dahil dito ay na-excite si Chisaki subalit inihagis ni Mirio ang katawan ni Kurono at nabugbog niya si Overhaul kahit wala na siyang quirk. Subalit kalaunan ay natusok na siya ng mga matutulis na bato. Muli na namang umatake si Overhaul kaya katapusan na ni Mirio, mabuti ay dumating na ang bida kasama ang dalawang pro. Saka mabilis na sinuntok si Chisaki sa braso at napatalsik tapos tinanggal ni Eraser ang quirk nito. Napansin ni Night Eye na malaki ang pinsalang nagawa ni Mirio sa mga kalaban tapos nailigtas pa nito si Eri kaya niyakap ang dalawa. Tatapusin na nila Deku si Overhaul kaya sumigaw ito at tinamaan naman ni Kurono si Eraserhead ngunit pinipilit pa rin itong huwag kumurap dahil parating na ang suntok ni Deku, subalit pagkurap ay nakagamit na ito ng power sa mga kalabang hero. Tapos pinabayaan nitong mahulog ang tauhan niyang si Nemoto saka kinonsumo ang katawan nito upang makapag-transform ang kanyang katawan. Si Eraserhead ay walang magawa kay Kurono dahil bumagal ang kilos niya dahil sa quirk nito na chronostasis. Nababahala si Deku sa kanyang kakaharapin. Giit ni Overhaul na hindi na magbabalik ang quirk ni Mirio. Saka ito sumugod gamit ang bagong katawan ngunit inatake siya ni Deku kaya binawian niya ang bida. Pinagbabato ito ni Night Eye ng mga support items. Si Deku naman ay tinulungan sila Mirio at Eri. Ngunit inatake na nito si Night Eye. Pero gamit ang foresight ay nalalaman niya ang kilos nito kaya nakakaiwas sa mga atake ni Overhaul. Subalit natusok pa rin siya ng mga matutulis na bato ng villain at ang nakita niya sa future ay ang kamatayan ni Deku. Dahil dito ay muling lumabas si Midoriya saka gumamit ng 20% ng ability. Nang sumugod si Deku ay pinagtutusok siya ng villain pero nakakailag, nawasak na rin ang gauntlet dahil sa lakas, saka siya umilag kay Chisaki, tapos bumuelo siya sa kisame at mabilis na sinipa ng napakalakas sa ulo si Overhaul, subalit nakailag ito kaya ginawa siyang barbecue tulad ng nakita ni Night Eye. Tumakas sila Mirio kahit hirap na hirap, natulala naman si Eri dahil hindi niya maintindihan ang pagpapahalaga sa kanya ng mga hero. Samantala nakaligtas pa pala ang bida mula sa kamatayan. Nagbanta si Chisaki na kung ayaw ni Eri na mamatay ang mga hero ay kailangan niyang bumalik. Naalala ng bata ang marahas na experiment na ginagawa sa kanya ngunit nagpakita pa rin siya kay Overhaul dahil ayaw niya nang may mamatay. Hinugot ni Deku ang spike dahil wala pa rin siyang balak sumuko. Nang biglang mabutas ang kisame at dumating sila Dragon Hero. Sa flashback ay nahuli na nila Ryuko si Katsukami. Nang biglang manghina sila Uravity at Froppy dahil hinihigop nito ang kanilang
kanilang life force dahil sa boosting drug ay lumalakas ang katawan nito kaya sinuntok ang Dragon Lady. Umatake si Nejire ng shockwaves ngunit hindi nasaktan si Katsukami. Sinabi ng isa pang Deku kung nasaan ang lokasyon ng kalaban kaya pinagtulungan ng mga ito si Katsukami patungo sa lokasyon. Hanggang sa mabutas ang kalsada at nakita nila doon si Deku. Kaya nagtaka si Froppy kung sino ang nakita nilang Deku sa itaas. Ito pala ay si Himiko na nais paglabanin ng mga hero at yakuza upang makuha nila si Eri. Ang kasama nilang Mr. Compress ay duplicate lang pala na ginawa ni Twice kaya itinulak nila ito dahil ayos lang mamatay. Gumamit muli ng kapangyarihan si Chisaki upang makatakas subalit sinundan pa rin siya ni Deku para iligtas si Eri. Sa flashback ay ipinagkatiwala pala ng boss ang ulilang si Eri kay Overhaul dahil halos pareho sila nito ng quirk. Dahil napatay pala ni Eri ang sarili niyang ama dahil hindi makontrol ang ability. Subalit inabuso ni Chisaki ang quirk ng bata dahil ginamit niya ito para sa pansariling interes. Dahil na rin sa mga naranasan ni Eri kay Overhaul ay siya ang kusang nagtungo kay Deku, kaya muling umatake si Chisaki patungo sa kanila. Hindi sinasadyang nagamit ni Deku ang 100% ng One for All upang protektahan ang bata kaya nagkaroon ng malakas na pagyanig at napunta sila sa ere. Napansin ng bida na hindi nadurog ang kanyang katawan sa paggamit ng 100% ng ability. Kinonsumo naman ni Chisaki ang katawan ng sariling tauhan, saka nakita ni Night Eye sa foresight na matatalo nito si Deku. Sinubukang tumulong ni Uraraka ngunit wala na siyang lakas. Sa kanila nakita ang nakakatakot na transformation ni Chisaki dahil sa katawan ni Katsukami. Gumaling ang mga sugat ni Deku dahil kay Eri pero nakaramdam din siya ng sakit saka dumating si Chisaki at sinabing ang powers ni Eri ay ang mag-rewind ng katawan ng tao hanggang sa bumalik sa alikabok. Pero naisip ng bida na saktan ng sariling katawan sa kasing bilis ng pag-rewind ni Eri upang magamit niya ang mas malakas na kapangyarihan ng One for All. Kaya nang umatake si Chisaki ay madali lang siya nakatakas dahil sa bilis. Saka sinuntok ito at lumipad sa ere. Tuluyan nang napatay ang clone ni Mr. Compress. At dinadala naman ni Uraraka si Night Eye sa itaas. Ipinakita sa nakaraan ng masamang balak ni Overhaul na magbenta sa mga villain ng anti-quirk bullets, tapos magbebenta din siya ng antidote sa mga hero, nang sa ganon ay yumaman muli ang kanilang gang at maging pinakamalakas sa Japan. Subalit tutol dito ang boss dahil ginagamit niya ang laman ni Eri. Dahil dito ay ginawa niyang comatose ang boss at sa kanya ito papagalingan kapag number 1 na muli ang Hasekai. Sa pagtutuos ng dalawa sa ere ay muling umatake si Overhaul kaso walang kwenta para kay Deku at nang si Deku naman ang umatake ng maraming kamao ay walang kalaban-laban na nawaasak ang katawan ni Chisaki. At bilang pangwakas ay nagliwanag ng malakas si Deku at tinamaan ang mukha ng villain na nagdulot ng napakalakas na pagyanig na naramdaman nila Uraraka. Dito ay napagtanto ni Night Eye na nagawa niyang mabago ni Deku ang nakita niyang future nito dahil sa pagpupursige.